Para pag-usapan ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, makapanayin po natin si Professor Dante Gatmaitan, Professor ng UP College of Law. Magandang umaga po, Professor. Good morning, Igan. Magandang umaga sa ating lahat. Impeachable offense po ba yung mga pagmumura o pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte? Yung pagmumura by itself, baka hindi, no? Okay. Yung pagbabanta, ibang usapan na yan. At sa unang impeachment complaint na inihain sa Kamara, may kinalaman daw ito sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crimes umano ni Vice President Sara Duterte. Malaki po ba ang tsansang umusad ang reklamo dahil sa mga nabanggit na grounds? Malaki yung tsansa. I think hindi yan sinampa sa House kung hindi nila nasigurado yung boto. At saka, dun sa binasa mong grounds, di ba, napakalawak kasi ng mga salitang ginamit eh. Opo. Diba, ano ba ibig sabihin ng culpable violation? Ano ba ibig sabihin ng betrayal of public trust? Opo. High crime. So, halos marami dun sa mga nilagay na dun sa impeachment complaint, maaari mong ipasok dun sa mga category na yun, sa offenses na yun. Opo. Kailangan malaman yung substance lang yata, Professor, di ba? Oo, basta yung nangyari sa ating experience, no, isa lang kailangan nilang patunayan dyan eh. Oo. At saka ang dami nilang nilagay na grounds. Opo. Sapat ba yung panahon naman ng Kamara para iproseso at suriin itong impeachment complaint? Lalo't may isa pa raw na ihahain po yata ngayong araw at papalapit na po ang eleksyon. Yun nga yung pinagtataka ng mga tao na kung paano nila gagawin to. Kasi kung sa House lang, tingin ko pag naka 1/3 vote yan, diretso na yan sa Senado para sa trial. Senado? Oo, magka-trial pa yan, di ba? Kasi iba yung impeachment. May impeach siya, tapos mag-try siya sa Senado. Opo, bilang court. Yun ang matagal, di ba? Kasi nakita na natin yan kay Estrada, nakita na natin yan kay Chief Justice Corona. Opo. So, kung kaya nila sigurong tapusin yung isang ground, mapapabilis nila yan. Mm-hmm. Pero syempre kailangan korte yan eh. Kailangan may due process yung respondent, no? Hindi mo pwedeng madaliin yan, hindi mo pwedeng laktawan yung mga karapatan niya. Opo. Ano ba mabigat dito? Kasi inimbestigahan din ang confidential funds ng OVP at ng DepEd. Yung kasong plunder po, Professor, habang nakaupo sa pwesto, wala siyang immunity from suit? Walang immunity ang Vice President. Presidente lang ang may immunity. So pwedeng gawin yan. Aha. So ano mas mabigat dyan? Impeachment o itong kasong plunder? Yung impeachment, pag na-impeach siya at found guilty ng Senado, hindi na siya pwedeng tumakbo for any public office. Opo. Pero yung sa mga criminal, nagkakaroon ng controversy dyan kung kailangan daw isama ng korte yung penalty ng perpetual disqualification from public office. Opo. So basta nalagay yun, depende sa kung anong kaso yung nahanap siyang guilty, na found guilty siya, pwede siyang prohibit na tumakbo ulit. Opo. Sa public. Sa parte naman po ng BC, tama pala yung hinala niyang papunta itong impeachment at politika lang po ang lahat ng ito. Pwede mong sabihin yun, dahil lahat naman ng impeachment may politics, di ba? Pero pwede mo rin sabihin na the way yung kinonduct niya yung sarili niya kasi, parang inopen niya yung sarili niya sa impeachment eh. Opo. Di ba yung ayaw mag-participate, yung ayaw sumagot. Aha. Pwede mong sabihin na sinasabi ng iba, violation na ng Constitution, betrayal of public trust kasi as Vice President, kailangan dumaan ka sa proseso. Opo. So, may ganung mga arguments na lumalabas. Kailangan accountable kahit sino. Opo. Yes. Ay, maraming salamat, Professor Dante Gatmaitan mula sa UP College of Law. Ingat po kayo. Salamat. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.